Okay, mapagpalang araw kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Mag-aaral tayo ng katotohanan. Kailangan totoo lang. Katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Salita ng Diyos. 1:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sabi ng Panginoong Yesus, address to God the Father. So sinabi ng Panginoong Yesus, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Salita mo'y katotohanan. Okay. Bago tayo papalaw, tayo mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan kami, turuan kami, buksan ang puso namin upang aming pagkinabangan ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa ng tao. Buhay ng tao. 1:63, sabi ni Jesus, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ang kanya salita ay Espiritu at life giver, nagbibigay buhay. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangangaral sa panahon na siya ay nandito sa ibabaw ng mundo upang turuan ng mga tao na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos at the same time, araw-araw. Yan ay nakalagay sa libro ng Mateo 4:4. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya yung salita ni Jesus, salita ng Diyos, at yun ang nagbibigay ng buhay. Kaya kinumpara po ang pagkain ay araw-araw na kinakain ng tao para siya manatiling buhay. Amen. Kaya hindi lang tayo pagkain na nakadepende. Kaya tayo may pagkain kasi meron pa tayong laman. Ito, laman. At yung laman, sabi ni Jesus, walang magagawa. Namamatay itong laman, tapos babalik sa labok. Wala na, ganun lang. Pero yung buhay nasa loob mo, yun ang mahalaga. Yun ang galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Ang pagkain naman yan ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Amen. Ngayon, meron po tayong titignan dito sa Lumang Tipan. Sa unang Samuel, chapter 15, verse 3. Ang sabi po ni Propeta Samuel kay Haring Saul, ganito po nakalagay sa verse 1. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang irangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. So, ibig sabihin po, si Propeta Samuel, siya po ang tagapagsalita ng Diyos sa pagkakataon dito. Kaya ang tawag dito, unang Samuel. 1 Samuel.
ang tagapagsalita ng Diyos ay walang iba kundi si Propeta Samuel. So, nagsasalita po si Samuel dahil sa utos ng Diyos sa kanya. At ang kausap naman ni Propeta Samuel ay walang iba kundi si Haring, sinong hari? Tingnan nga natin. Saul. Haring Saul. Ganito ang utos. Ganito ang utos. Lusubin mo ang Amalek. Yung Amalek, lugar po yun. At lipulin silang lahat. Lahat na nakatira sa Amalek. Lipulin daw lahat, sabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Haring Saul. Sa pamamagitan ni Propeta Samuel pala. At kausap si Saul na hari. Wasagin mo ang lahat ng ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Ito na po. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel, patayin mo silang lahat. Babae at lalaki. Mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Itong utos na ito na pumatay, ay walang iba po kundi ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Ang propeta po ay tagapagsalita ng Diyos sa lumang tipan. At ang kanyang propeta ay si Propeta Samuel. Kaya maliwanag ang utos ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Anong sabi niya? Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang hari-harian at huwag magtira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Dito po sa verse 18, unang Samuel chapter 15 verse 18. Sabi po ni Propeta Samuel kay Haring Saul, inutos ang kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at maigpit na pinagbiling tuksain ng mga ito. 19. Bakit mo sinuway ang utos ng Diyos ni Yahweh? Bakit mo pinagimbutan ng mga ito? Yung pinagimbutan ng mga ito, yung pong mga hayop. Hindi po pinatay lahat ng mga hayop. At nagtira din siya ng isang tao. Walang iba kundi yung hari ng Amalek. Bakit mo pinagimbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam ng ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Kapag pala ang utos ng Diyos hindi mo susundin, napakalaking kasalanan pala yan. Napakalaking kasalanan po yan. Kung ang Diyos ang nag-uutos sa iyo, pag hindi mo sinunod, ayos sa nakasulat, malaking kasalanan sa Diyos yan. Balik po tayo dito. Deuteronomy, may babasahin po tayo rito. Deuteronomy chapter 5
Anong nakalagay? 17. Huwag kang papatay. Inutusan ng Diyos ang mga tao, huwag kang papatay. Pero kapag ang nagutos ang Diyos na patayin mo yan, kagaya na sinabi niya kay Propeta Samuel, na sinalita naman kay Haring Saul na patayin lahat ang mga mamamayan ng Amalek. Yun utos ng Diyos yun. Direktang inuutosan ka ng Diyos. Pag hindi mo ginawa, hindi sinunod ni Haring Saul ang utos ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel, nagtira siya. Tinira po yung hari. Tinira po yung hari. Tingnan natin. Sa verse basahin natin sa verse 7. Samuel 15:7. Sinalakay ni na Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Abila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. 8. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit biniyag ng buhay si Haring Agag. So lahat ng tao pinatay, liban doon sa hari na si Agag. Ang utos ng Diyos, patayin mo silang lahat mula sa hari hanggang sa pinakabata, ay mga sanggol, pati sanggol. So ang ginawa niya, pinatay lahat, tinira yung hari. Kaya malaking kasalanan ang ginawa niya sa Diyos. Pero pag sinabi ng Diyos sa'yo, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Pero pag inutosan ka ng Diyos na pumatay ka, pumatay ka. Utos ng Diyos yun eh. Ano pang sabi sa 19? 20. O dito muna sa 19, huwag kang magnanakaw. 20, huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Sabi ng Diyos yan sa tao. Yung salitang wag, yun po'y salitang pahutos. Nag-uutos ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kapag ang isang tao pumatay ng kapwa-tao, kasalanan yan. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Kasi nilabag mo yung utos niya na huwag kang papatay. Pero pag sinabi ng Diyos pumatay ka, kagaya ng nangyayari sa kasaysayan ni Samuel, inutosan si Haring Saul na patayin ang mga mamamayan ng Amalek. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel, 11, nangihinayang ako sa pagpili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga hutos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Ayan. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang magipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagpatuloy sa Gilgal. Ito
itong aring ito, si Saul, buhay pa nagpagawa na ng monumento. Buhay pa, pagawa ng monumento. Ang alam ko, yung ginagawa ng monumento, yung mga patay na, yung mga bayani. Pero siya, buhay pa nagpagawa ng monumento. Hallelujah. E di sa madalit salita po, hindi sinunod ni Haring Saul ang utos ng Diyos na patayin lahat ang mga tao ng Amalek. Nagtira siya ng isa, si Agag. At yung mga hayop naman po, pinili yung magaganda. Sa verse 32, sinabi ni Samuel, dalhin mo dito si Agag, ang ari ng Amalek. Ang utos ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Mabigat ang pahang umarap sa kanya si Agag. At nanginginig sinabi, siguro naman hindi ninyo ako papatayin. 33, sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak. Ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. So pinatay po ni Propeta Samuel ang hari na si Agag, pinagputol-putol sa harap ng altar ng Diyos na si Yahweh. Kasi utos patayin eh. Ngayon, yung mga hayop na pinili naman ni Saul, ang sabi po rito, kasi may nakalagay dito, sabi niya, verse 20, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag. Nagsinungaling pa eh. Ang utos, patayin lahat eh. Nilipol, wala naman sinabi ang Diyos, biyagin mo nga rin eh. Patayin, sabi ng Diyos eh. Siya naman, binihag. Kaya nagsisinungaling siya niya. Kaya nilabag talaga ang utos ng Diyos. Sumagot si Saul, pakangatwiran ni Saul ito. Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pupuntahan niya sa akin, yung Amalek. Biniyag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. 21. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamahinam na mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba pa. Sa halip, inuwi namin sa Gilgal upang handog kay Yahweh. 22. Ito na naman po si Propeta Samuel. Sinabi ni Samuel, akala mo ba igit na magugustuhan ni Yahweh o Diyos ang handog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Makinig kayong mabuti, kaibigan. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit na sa haing taba ng tupa. 23. Ang pagsuway sa kanya'y kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng huloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang ari. Malaking kasalanan ang ginawa ni Haring Saul. Alam niyo po sa buhay natin ngayon yan, paglabagin mo ang gusto ng Diyos, malaking kasalanan yan. Huwag kang papatay pagkatapos papatay ka ng tao. Pero kapag sinabi ng Diyos pumatay ka, gaya ng nangyayari dito kay Haring Saul, Diyos na nag-utos eh. Naalala nyo ba yung
anak ni Abraham na si Isaac sa chapter, ano ba chapter yon? Na iniutos ng Diyos na yandog. Yandog. Ibig sabihin, papatayin. Tignan nga natin. Sabi pagkalipas ng panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Dos, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na tinuro ko sa iyo at iandog mo siya roon. At iandog mo siya sa akin. Sinong may utos? Ang Diyos. Sinong ihahandog? Si Isaac. Kaya isa-isang anak ni Abraham. Utos ng Diyos yun. Sumunod ba si Abraham? Kinabukasan, 3. Maagang bumangon si Abraham at pagsibak ng kahoy, gagamitin panggatong sa handog. Sinong handog? Isaac. Nasusunogin, inianda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Saan lugar yon? Sa Moria. Yan, sa Moria. Sa 6, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong dalahan niya ang apoy at patalim at magkasama silang umakyat ay lumakad. 7, tinawag ni Isaac ang pasin ng ama. Ama, ano yung anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihandog? Tanong ni Isaac. 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na tinuturo ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Si Isaac po pala ihahandog. Sipin nyo, inayos siya yung panggatong. Tapos tinali niya yung anak niya. Inigaron para ihandog sa Diyos. Yun ang utos ng Diyos. Ihandog mo sa akin eh. Sabi niya, walang tutol si Abraham. Hindi niya kinontra ang Diyos. Pero itong si Haring Saul, kinontra niya ang Diyos. Nangatwira pa, nagsinungaling pa eh. Kaya napakalaking kasalanan na nagawa niya sa Diyos. Verse 10, nang sasaksakin niya ang bata. 11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, nagsalita ang Diyos mula sa langit, Abraham! Abraham! Sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak.
Tamang desisyon ni Abraham na sinabi ng Diyos, "Ihandog mo sa akin ng iyong anak." Hindi siya nagatubiling. Alam niyo, nung magbuntis po si Sarah na asawa niya, 99 going to 100 na po si Abraham ang edad. At 90 naman si Sarah. Nang ipagbuntis niya po si Isa kay sa isang anak. Tapos sasabihin ng Diyos, "Ihandog mo sa akin ng anak mo." Kung ikaw ang magulang, kaibigan, hindi pa parang napakasakit? Binigay ang anak eh. Ang Diyos ang nagbigay ng anak kay Abraham. Tapos kukunin pala ng Diyos, "Ihandog mo sa akin." Siyempre bilang tao, masakit yun, hindi po ba? Pero kung yun ang iniiling ng Diyos, hindi ka dapat matakot, kaibigan. Hindi ka dapat mag-alala. Gaya ni Abraham, hindi siya nagtanong eh. Kinabukasan ang sabi, "Sige, anak, halika. Lakad tayo." Hindi niya alam, siya palang ihandog. Kaya tapat po yung pananampalataya ni Abraham. Hindi siya nagatubiling sumunod. Hindi kagaya ni Hari Saul, nagsinungaling pa. Nagsisinungaling pa sa harap ni Propeta Samuel. Sinunod ko pa eh. Sinungaling. Kasi po, ang Diyos po nagbibigay buhay. Kung kailan niya kukunin ang buhay ng tao, siya lang po masusunod. Huwag po natin pangunahan ng Diyos. Kaya huwag kayong papatay. Sabi ng Diyos, huwag kang pumatay. Kahit galit ka na, huwag ka pa rin papatay, kaibigan. Bawal. Pero pag inutusan ka ng Diyos na pumatay, sumunod ka. Kahit pumatay ka ng tao. Diyos ang nag-uutos eh. At Diyos din ang nag-uutos na huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Yan. Tignan natin yung sulat ni Santiago tungkol kay Abraham. Meron sulat si Santiago dito eh. Chapter 2. Ito. Sa chapter 2, verse 21. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Ano daw si Abraham? Matuwid sa Diyos. Kapag pala sundin mo ang Diyos, magiging matuwid ka pala sa Diyos. Magiging matuwid ka sa Diyos. Ibig sabihin, pasado ka. Righteous. Dito'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa, yung paghahandog kay Isaac. 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. 24. Diyan ninyo makikita na tinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So napakaliwanag po, ano? Yun nangyari kay dalawang kwento, kay Abraham at kay Hari Saul. Hindi naging matuwid si Saul kasi hindi niya po totally inutos, tinupad ang utos ng Diyos sa kanya sa pamamagitan niya Propeta Samuel. Hindi niya pinatay si Haring Agag. Hindi niya po pinatay yung mga hayop na magaganda kasi po sabi niya, "Yahandog namin sa Diyos yan." Pero sinabi ni Propeta Samuel, "Hoy!
Saul! Di mo ba alam? Walang kwentang handog mo. Pinaka-the best, sumunod ka sa utos ng Diyos. Kaya si Abraham, naging ganap ang kanyang pananampalataya. Nang ihandog niya po si Isaac. Ngayon, ang tanong, tuluyan niya bang pinatay? Hindi, sabi nga ng Diyos, huwag mo sasaktan huwag mo papatayin Diyos din po ang bumawi. Bago po may baba yung kutsilyo kay Isaac, sinabi ng Diyos, Abraham! Abraham! Huwag mong papatayin ang anak mo! Huwag mo sasaktan ang anak mo! Diyos ang nag-uutos Siya po ang may karapatan sa buhay natin. Kung mamamatay ka o hindi. Pero wag mong patayin ang tao. Dahil hindi ka Diyos. Wala tayong karapatan pumatay ng ating kapwa. Manapa ang utos ng Diyos. Ikalawang pinakamahalagang kautusan, mahalin mo kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, papatayin mo? Asan ang salitang pag-ibig dyan? Nasaan? Di wala. Pinatay mo Basahin natin Mateo chapter 22, 34. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. 35. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo kapwa mo, huwag mong papatayin, kaibigan. Ikalawang pinakamahalagang utos. Huwag mong papatayin. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sige kaibigan, sana meron po kayong natutunan. Hindi po ako galit. Nagbabasa lang ako. Poimen Bible. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Inquire! Alone! Like, share na share. Kayo mga nasiran, i-share nyo sa iba, sa mga mamamatay tao, sa grupo ng mamamatay tao, i-share nyo rin. Baka mabuksan ang isip nila. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong turo't aral sa amin. Napakaliwanag po ang utos mo. Ayon sa Poimen Bible. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So hanggang dito na lamang kaibigan, ang ating video, ang katotohanan ayon sa Biblia. Po. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye.